Alam mo to, maganda tong laban kasi magkaibang ano, no? Magkaibang personality itong dalawang ito. No? Si Blazers kasi parang controlled basketball yan eh, di ba? More on passing, tapos ang movement, di ba? They stick to the game plan, di ba? Ito naman si Mapua naman, ang nagugustuhan ko rito, yung depensa nila. Yeah. Solid. Solid yung depensa pag pressure. Okay. Nung nakaraan, nung naglaban sila, wherein na-shoot ni Scamis. Okay. Si Benil stepped on the gas right away sa simula. Lumamang pa sila nung first half, matapos yung first half, umabot sila ng umabot yata ng 14 lamang eh. Then the third quarter, doon na dumos yung pressure defense niya ni Mapua. So eventually, by the end yata ng third, nadikit na eh. Di ba? Hanggang sa, yun na, naging nip up na affair hanggang sa nanalo yung Mapua. No? Ngayon, okay, ano kailangan gawin ni Blazers para maging kampyonato rito, okay? Makayanan nila yung depensa ang binibigay ni Mapua, yung full court pressure defense, talagang relentless eh. Talagang ano yan eh. And siyempre, si Mapua kasi, ang didepensa sa'yo, kung ako'y binil, galing sa championship. So, merong experience, di ba? Okay. Para ganun. Pag mawi-withstand nila yan, malamang baka sila manalo. Kasi kung titignan mo lineups, di ba? Pare, very loaded ang CSB. Okay? Ang first five nila, okay, Liwag, Sanchez, Ancheta, si Oli, tsaka si Sangko. Okay? Versus Escamis, okay, si Concepcion, Hubilia, Mangubat, tsaka si Igliane, no? Pag nagpalit yan, matibay pa rin tong second team ni si SB. Okay, bakit? Papasok na yung Inot, yung Torres o yung Cometa pa, di ba? Tapos yung Eusebio, mataas, saka yung Ondoha. Ondoha ba yun? Okay, wherein dito sa meron siyang Cuenco ni Recto. Okay. So, nakita ko kasi, nung pinanood ko, nung nagpasok na yung second group, mabilis na kagad na ibalik ni Randy yung first group. Samantala si CSB, talagang matagal pa nagpasok nung first group niya. Okay. So yun ang nakita kong lamang ni CSB, yung deep bench, no? Pero, okay, pag na-pressure sila, at nakita ko naman na pag pinipressure sila, nawawala sila sa may problema sila. Okay. Pagdating naman sa offense, ang nakikita ko naman na kailangan i-improve ni Mapua is yung they resort to one-on-one. Hihingin ni Hubina, nakita niya, kaya niya yung bantay niya, so hihingin yung bola, gano'n lang, lahat nanonood na lang. O kaya meron silang play na si Scamis, Kami ko pwede double screen, kukunin yung bola, then he will just do his thing. Okay? Yun ang nagiging problema. They resort to a one-on-one play, unlike Kevin na masyadong sistema. Okay? At syempre, alam naman ng bawat coach, kaya for that matter, si CSB, alam paano ang gagawin doon. So, ang nakikita ko dyan, it's defense ng Mapua ang magpapanalo sa kanila dyan. Okay, at si Benil naman, if they can withstand doon, kasi nakita ko nagtapon ng bola. Alam mo naman ang pressure defense, dalawa ginagawa sa inyan. They let you commit a turnover or they let you, okay, force your shot o madaliin mo. Kasi pag pinipressure ka, tendency mo, lusutan na itong bantay mo, tamakbo, di ba? So yun. Fearless forecast, dahil siguro nanggagaling sa championship to, dikit siya din. Siguro ako dito, Mapua. Ngayon, kung papasok yung tira ni Escamis, kaya si Escamis, pare, lead and die sa pull-up sa 3 points. Di ba? Naalala ko ng laban with San Beda last year. I was there. Nanonood ako sa Mura. Hindi siya nagtama, no? Hindi nagtama. Tapos pinipilit pa rin niya. Sana drive-in kick. Wala, doon siya, live and die. Pag nagtama siya, good. Pero pag hindi, mahirapan kasi lamang sa height din tong
itong Binild. Doon naman si Binild, for them to become the champion, paghandaan nila yung pressure defense ng makuha. Full court, trapping defense, especially talagang yung ganun labanan talagang asawahan ang tawag. Pag nakayanan nila yun, So, ano ka Kaya pa rin? So, anong team mo? Anong pick mo? Fearless. Fearless Forecast, I'll go for siguro. Dito ako sa deep base siguro ako. CSB. CSB ka. Oh.